Mga kapatid, naranasan nyo na bang maglakad ng mag-isa? Dahil ikaw na lang ang naiba. Karamihan nagtrabaho na, ikaw na lang at yung iilan ang hindi pa pumasok sa trabaho dahil naka holiday pa, holiday break. So ito yung sinasabi ko sa inyo. Kaya, how are you, brother? I'm walking alone. I don't have anybody here because all people in construction already go back to work. Now I'm walking alone. All my friends are there in the construction site. So kung ikaw ang matulad nito, ayan na, may ginagawa silang maintenance. Kasi itong holiday kasi, pag holiday, no? Pag holiday, people are doing maintenance, roads, parks, ganyan, no? May mga maintenance yan. Maintenance. Which means this is the right time. Kasi ang mga customer din at mga park users ay nasa office, nasa trabaho, in their own individual assignment. So kaya naglalakad ako mag-isa. Dahil pag ako na may nasa office, pawisan lang ako pag pumupunta sa site. Pero pag nasa office, sobrang lamig. Kaya hindi ka naaarawan, you're not even sweating from sitting because of the temperature sa opisina. So nagtitake advantage ako pag may mga ganitong panahon. I usually go to park and do a walking. Sometimes tumatakbo ako. Minsan naman meron akong bisikleta. Nagbibisikleta ako. In fact, itong dinadaanan ko ngayon, bike lane ito eh. Kung alam ko lang na meron itong bike lane, I should have bring my bisikletang gawa ng South Africa. Hindi yun customized, pero nakita ko lang sa kuan, naka-sale siya, tapos manufactured or produced from South Africa. Kaya hindi tayo ma-charge nito na ang iniisip ko kasi wala namang akong may contribute doon sa laban sa West Philippine Sea. At least hindi lang ako magko-contribute. Hindi lang ako mag-contribute doon sa armory ng kalaban. Kaya pinili ko talaga yung bisikleta na hindi gawa ng ating kalaban dyan sa West Philippine Sea. That's the only thing that I can do. And other things na pwede ka pang bumili ng ibang bagay na which is not produced by an opposing country just sa West Philippine Sea. Kasi nakiisa ka nga sa laban, nationalistic ka, but you are adding one bullet in every purchase para mapunta sa kalaban. So you want to disarm them? Do your part. Yun lang, sa akin lang to. Kaya yung bisiklitang nabili ko hindi galing sa kanila, hindi galing sa kalaban. Maaring hindi natin kaibigan ng South Africa, maaring hindi rin natin kalaban, basta doon ko na lang binili kasi wala na akong ibang nakitang pwede kong gawin. Sa dami rin natin, pwede rin sigurong maka-reduce ng konti. However, ang hirap i-analyze ang Pilipinas dahil we are totally dependent. I think the Philippine community cannot survive by itself kung wala ang China. Marami ng mga goods na produce ng China and it cripples the community kung hindi tayo bibili ng mga Chinese products. Kasi mag-umpisa sa chinilas, papunta sa payong.
Pati kudkuran made in China. Ewan ko ba kung ano nangyari sa Pinas. Wala nang gumagawa ng kudkuran sa local market. Punta ka sa supermarket sa Pilipinas. Yung kudkuran, ha? Made in China. Oh. Ano pa? Marami. So, kaya kahit wala man sa 0.00001% ang ginawa ko of not patronizing their products, bahala na. Basta at least wala akong cargo de konsensya na tumulong sa kalaban. Until the West Philippine Sea shall be resolved in favor of the Philippine interest. Habang nandyan pa, makahikayat man ako at sa hindi, I will never from my own, I will try to prevent buying products. Kung meron mang dalawang pagpipilian sa isang bagay na bibilhin ko, merong galing sa kalaban at yung isa galing sa Tumbuktu, I will buy the Tumbuktu manufactured product. For me to survive, maaari mang hindi maganda yung gadget, but I have to buy it from the other source rather than from my enemy.